Ano ang rapture? Kailan mangyayari ito at paano mangyayari ito? Now we're gonna go into the scripture para sagutin yung mga tanong natin na yan. Yung word na rapture ay wala sa Bible, but the Bible teaches us na itong rapture ay mangyayari. Yung word na rapture kasi, ang meaning niyan ay caught up. In Greek word, harpazo. Same meaning, caught up or snatched away. Now, basahin natin yung verse na tumutukoy sa magaganap na rapture. Then, we who are alive, who are left, will be caught up, harpazo, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will always be with the Lord. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Ano ang rapture at ano ang mangyayari sa rapture? Basahin po natin tong verse na to. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. So kung buhay ka pa kapag nangyari yung rapture, hindi ka mamamatay. In an instant, sabi dito, in the twinkling of an eye, i-blink niyo yung mata nyo, ganyang kabilis, you will be caught up, you will be snatched away, or in Greek word, harpazo, you will be raptured in the air to meet the Lord in the air. So, hindi po mahabang proseso ang rapture. In an instant, mangyayari to. Let's read this verse. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ito na. Then we who are alive, who are left, will be caught up, harpazo, raptured, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Ang tanong, bakit tayo kukunin ni Jesus Christ bago ang second coming niya? Tandaan nyo, ang rapture at second coming ay magkaiba. Dahil sa Great Tribulation, basahin natin ang verse na to. For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Ganong kalala ang Great Tribulation na magaganap sa mundong to dahil ibubuhos ng Diyos ang galit niya dito sa corrupted, evil, at sinful world na to. Pero bago mangyari yon, Jesus will come and get us. Tayong tunay na follower ni Christ, tayong tunay na anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. We will be caught up in the air, we will be raptured, we will be harpazo, and we will be always with our Lord. Hindi 1,000 years, hindi 10,000 years, always, meaning forever, eternity. Kasi ayaw ng Panginoon natin na maranasan natin tong Great Tribulation. So bago mangyari ang tribulation, uuwi tayo sa tunay na home natin. Tandaan nyo, this world is not our home. Dumadaan lang tayo dito. So kapag nangyari ang rapture, simula pa lang yan. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung tunay mong tinanggap sa puso mo na Jesus is our Lord and Savior, hindi ka dapat matakot. You know, every time I think about rapture, I feel peace and joy in my heart. Kasi I know I will be with my Lord. Doon sa lugar kung saan walang tears, walang pain, walang sorrow, especially no death. So kung nakakaramdam ka ng takot kapag naririnig mo na tong mga end times na to, maybe you are not yet saved. And this is the time to repent of your sins and bow down and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero ngayon, habang may oras pa tayo para sa mga brothers and sisters in Christ ko dyan, let's continue sharing the gospel para marami pang maligtas at para marami pa ang maging handa sa rapture. Kasi we are the ambassador of Christ. Let's be bold and let's be brave to share the gospel. Let's read. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ,
be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. At bilang ambassador ni Christ, bago mangyari ang tribulation, kukunin niya tayo, iuuwi niya tayo sa tunay na home natin. We will be caught up, we will be harpaso. Hindi niya hayaan na maranasan natin ang great tribulation, hindi niya hayaan na maramdaman natin ang galit ng Diyos na ibubuhos dito sa sinful world na to. And if you call yourself a Christian, pero kapag naririnig mo tong rapture, end times, at second coming, ay natatakot ka pa din, then maybe you are not yet truly saved. Kasi as a real reborn Christian, hindi na dapat tayo masurpresa sa mga magaganap na to. Kasi we are walking in the light. Naglalakad tayo sa liwanag, wala tayo sa dilim. Ang mga masosurprise lang dyan, yung mga tao naglalakad sa kadiliman. Kasi sabi ni Lord, dadating siya na parang magnanakaw sa gabi. At tayo, bilang Christian, naglalakad tayo sa liwanag, hindi na tayo masosurprise. Kasi alam natin na dadating talaga siya. Let's read. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So kung ayaw mo maiwan or ma-left behind sa rapture at ayaw mong maranasan ng great tribulation, you need to start your relationship with our Lord Jesus Christ as in right now. Paano mo gagawin yon? Repent of your sins, tumalikod ka na sa mundo, at basahin mo ang Biblia araw-araw. Kasi that's how communication works. Sa relation, di ba? Nakikipag-communicate tayo para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa nakakasama natin. Ganun din sa Panginoon. At paano natin gagawin yon? Read His words, the Bible. So I encourage you today na start that relationship with our Lord. Kasi hindi natin alam, pwede kang mamatay habang naglalakad. Pwede kang mamatay habang natutulog. 155,000 die every single day. And sabi sa Biblia, after death comes judgment. Pag namatay tayo, yun na yun. Kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, nung namatay ka, sorry, but you will end up in hell. So I hope this video helps, guys. And as always, God bless you all and glory to our true living God. Amen.